Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang ating pagsalubong ng New Year? At yun na nga, bagong taon at sana ay napaka bongga ngayong taon na to para sa ating lahat dahil yun naman ang dapat to. Meron lang akong isi-share na 'di ba kadalasan yung mga agoy na nagdukdok. Okay, so padayon. So, bahala na yan sila, yung maingay na yan. Meron akong na-vlog nung nakaraang araw na about sa mga balloons ko. So, nagdagdag ako para pang hindi lang naman siya pang New Year. So, in-estimate ko nung pag-order nito ay dapat 30 to 31 dumating na siya sa akin. Pero yun na nga, yung pag ganyang mga season, delay talaga dahil busy yung mga seller natin at maraming nire-repack. So, in-expect ko na pagka nasa mga 2 to 5 na ito, i-deliver ni rider. So, ayan, ngayon na nga ay January 3 at dineliver na sa akin ni customer, ni driver. I-share ko lang sa inyo na medyo hindi kaganahan yung binigay sa akin ni seller na mga letters na balon at numbers. So, ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung dinagdag ko. Ayan. So, medyo gusto ko lang dagdagan yung mga balloons ko nandyan. Kaya, nagdagdag na ako ng ibang color na 3. Tapos, nagdagdag din ako ng ganito. Ayan. So, kaya lang, si seller, yung binigay sa akin ng ganito. Ayan. Parang punit-punit na. Hindi ko alam kung pwede pa ba itong ibenta, pero meron talaga si number 6. Hindi ko kinaya si number 6, parang ano na talaga siya. Ayan, so kita nyo na ba? So itry ko ito si seller, kontakin kung pwede ba na ibalik ko to sa kanya or ipa-refund ko, or depende na kung magkausap kami ni seller ngayon dahil kabubukas ko lang nito. So, baka bigyan tayo ni seller ng ibang option para maibalik yung pera natin, or bigyan na lang ako niya ng ibang item. Dahil si seller naman, meron siguro siyang alalay o kaya merong nag-check naman yung mga item, pero nakalagay dito, wala yung banner na happy birthday, 4 yun siya. Tapos, meron naman siyang nakalagay na refund. Kaso lang, yung number 5 ay kulang ng isa. Chinek ko, 2 beses nila chinek, pero hindi nila, ewan ko lang kung napansin ba nila yung number 5 ay kulang ng isa. Tapos, chinek ko talaga siya ng isa-isa. Ayan, yung kulay blue na yan ay sa akin yan na pag-check. So, ayan, yung black at red naman ay sa kanila. So, ayun na nga. So, kukontakin ko si seller kung pwede ba itong i-refund or depende sa kanya kung anong option niya sa akin ibigay, no? Ayan. So, ayan ang yung mga sitwasyon o mga senaryo talaga pag sa online ka bibili. So, hindi naman sa dinidiscourage ko kayo na mag-online bibili, pero meron talagang mga ganyan na mga seller na yung baga na chinek na nga nila, alam naman nila na pangit yung mga item na binigay nila, so ibibigay pa talaga nila sa iyo, no, para lang makabenta sila. So ayan, napakapangit ng ganyang mga gawain, no. Kumbaga pera-pera lang yung mga iniisip nila. So ayan, so try natin kontakin mamaya si seller. So si seller ko ano yung option niyang ibibigay sa akin. So ayan talaga, no, kasi sa akin na sa aking sitwasyon, mahirap kasi kung kayo kung kaya nyo naman bumili sa mga supplier ninyo o sa mga wholesaler niyo, kung actual kayo pupunta doon na bibili, doon na lang kayo. Mas i-advise ko kayo na doon na lang kayo bibili kaysa sa online kayo bibili, no? Dahil hindi nyo naman kasi makikita yung item na maganda ba o hindi. So, ayan, ganyan talaga. Meron talaga mga senaryo dyan na sa online ka bibili. Pero hindi naman lahat ng mga seller na ganyan yung mga ugali. Meron lang talagang yung, kumbaga, wala
iisipin ng mga customer nila, di ba? Kung gusto ba nila babalik pa o hindi yung mga customer nila. Basta yung iisipin lang nila ay yung benta nila. So, sayang na katulad ko, no, iniisip ko na bibili pa ako babalik sa kanila. Pero kaso lang, yun na nga, itong ganitong sitwasyon ay mag-aalanganin na tayo. So, ayan. At hindi ko rin gusto na ibenta ko ito sa aking mga customer dahil feeling ko, ako po, diba, dinadaya ko na rin yung mga customer ko. So, ayaw ko ng ganun dahil alam ko naman na magbibigay sila ng saktong pera para sa aking, magbibigay sila ng pera na sakto. Tapos yung, ayan, gising na yung anak ko. Tapos, bibigay sila ng saktong pera sa akin, tapos dadayain ko lang na ibibigay, tapos ang ibibigay ko sila ay pangit na item. So, ayaw ko ng ganun dahil ayaw ko ng ayaw ko ng mangdaya ng tao para lang makabenta ako. So, ibigay natin yung gusto nila na maganda yung quality, 'di ba? Yung hindi sila magsisisi sa pagbili sa inyo, sa atin. So, ayan. So, na yan. So, ganyan. Sa akin sitwasyon kasi mahirap din, mahirap na pupunta pa ako ng downtown kung meron naman ng online kasi nga, ay kumbaga, nahirapan ako pumunta ng downtown para bumili ng mga paninda ko dahil hindi ako basta-basta makapunta. Dahil, una-una yung anak ko. No, walang magbabantay nito dahil kami lang dalawa dito sa tindahan. At, pangalawa yung schedule ng aking asawa. So, ayan. So, tatansyahin ko pa yan, yung schedule niya. So, ngayong December ay medyo busy ako. Tapos, ay pabalik-balik kami ng hospital. Dahil nakagat ako ng earring, ng meow-meow. Nakagat ako. Tapos, yun, napabalik-balik kami sa hospital para magpa-incheck ng anti-rabies. At saya to. Wala jud go. Nakambyo na. So may magpasuli. So ayan. Ano daw ya? Okay, so yun na nga. So ayan, so no choice ako. Kailangan ko talaga na sa online na muna bumili. So ayan. So, okay lang yan. Ina-expect ko naman ganyan na may ganyan talagang senaryo o mga bagay-bagay na pag sa online ka bibili ng mga item, no? Hindi naman ito bago na issue sa akin at hindi naman din ito bago para sa karamihan, no? So, meron lang talagang mga ganitong mga tendera o mga ganyang tao na nangdadaya para lang or depende kung nandadaya basta, pero feeling ko nandadaya talaga yan sa laba. So, ayan. So, baka pag malaki na tong anak ko ay as in busy na talaga ako papuntang downtown sa mga wholesaler ko para ayan, para makita na yung mga item at hindi tayo madadaya, no? So, yun lang. So, okay lang yan. So, pupuntakin ko talaga mamaya si seller para kung ano yung mas magiging nakakabuti nito. Laki ng tiyan ko. Nakakabuti nito sa atin, kung ano yung option niya sa diba, baka may paraan pa siya na maging okay ito lahat. So, ayan, sa mga nag-o-online dyan na bumili para sa paninda niyo, okay lang yan, basta contact lang kayo kay seller palagi. So, mababait naman din yan sila. Yan. So, sana yun, Happy New Year ulit. At sana yung itong taon na to ay para sa ating lahat. Masaya tayo, no? Maganda yung pamumuhay natin. At lalong-lalo na yung meron tayong peace of mind, may connection tayo palagi sa Panginoon. Ayan. At good health para sa ating lahat at safe tayo palagi, no? Ayun lang. So, bye for now. Gising ng aking baby. So, yan, doon na muna tayo. Bye-bye. Bye-bye.